You're hired, Miss Mendoza. Congratulations. Sabi kay Nadine, ng head nurse ng St. Gabriel International Hospital. Bago siya natanggap doon ay 9 na taon siyang nagvo-volunteer sa iba't ibang hospital. Nagtrabaho sa call center at nag-sideline ng kung ano-ano. Nag-aaral pa lang siya ay pangarap na niyang magtrabaho doon. Kaya nang marinig niya na nangangailangan doon ng bagong nurse, ay lumuwas pa siya mula sa La Union, patungo sa Makati para mag-apply. Ngayon natanggap na siya roon, ay maghahanap na naman siya ng apartment na matitirahan niya. Sigurado ay maiintindihan siya ng mga magulang niya kung bakit sa Pilipinas niyang gustong magtrabaho bilang nurse. Wala siyang planong mag-ibang bansa dahil para sa kanya ay para talaga siya doon. Prestiyoso ang hospital na iyon. Moderno ang mga facilities at magagaling ang mga doktor doon. Mataas din ang pasweldo roon at maraming benefits ang matatanggap ng mga empleyado. Higit sa lahat, pugad iyon ng mga naggugapuhan at nagagandahang doktor at nurse. Tila requirements doon ang good looks. Bahagi na rin siya ng hospital, kaya masasabi niyang maganda rin siya. Ang haba-haba talaga ng buhok ko, sabi niya sa kanyang sarili. Ngumiti siya. Thank you, Mrs. Cabrera. Pasasalamat niya sa nurse na nag-interview sa kanya. Maganda ang credentials mo, kaya nakapasok ka rito. Don't thank me. I just did what I had to do. Sabi nitong hinitian siya. Gumanti siya ng ngiti at nagpaalam na. Pupunta siya sa paborito niyang pizza parlor at ititreat niya ang sarili niya ng pizza. Pagbukas niya ng pinto, ay hindi niya inaasahang makikita ang langit. Marami siyang nakikitang gwapo pero iba ang kagapuhan ng lalaking kaharap niya. Taglay nito ang mukha at katawan na tiyak na nagpapatulala sa kahit sinong babae. Isa na siya roon. Miss, untag sa kanya ng gwapong lalaki na nagpatigil ng daloy ng kabaliwan niya. Ho? Nakaharang ka sa pintuan. Sabi nito na tuluyan nang nagpabalik sa kanya sa tamang pag-iisip. Sorry. Hinging pa umanhin niya rito. Umalis siya sa daraanan nito. Ilang sandali nang nakasara ang pintong nilabasan niya. At pinasukan ng lalaking gusto niyang mapasa kanya. Ay nakatunga nga pa rin siya. Ganun pala ang feeling kapag nakilala na ang true love. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Masyado nang matagal na nakaawang ang bibig mo. Mind closing it? Nakakahiya na. Sabi ng lalaking papalapit sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay dahil sa sinabi nito. Lalong tumaas ang isang kilay niya nang makilala niya ang kumag na sumira sa moment niya. Kenneth? Well, dito ka nagtatrabaho? Aba, tumatanggap pala ang St. Gabriel ng pangit? Pang-iinis niya rito. Kung tinanggap ka nila rito, well, siguro nga tumatanggap ang St. Gabriel ng pangit. How disappointing. Ganting sabi nito. Pumapalatak pa ito at sinuri ang kabuuan niya. Sa paraan ng pagtingin nito, ay mukhang hindi nito nagugustuhan ang nakikita. What do you mean by that? Nakapamaywang na tanong niya. Ano ba sa palagay mo? Ang dali-dali namang intindihin ng sinabi ko. Sabi pa nito bago siya nilagpasan at pumasok sa pintong nilabasan niya. Nanggigigil siya sa inis. Nasira ang napakagandang araw niya dahil sa nakita niyang lalaki na walang ibang alam na gawin kundi ang manira ng araw ng kapwa. Kenneth had been her classmate back in college. Pareho silang nag-aral nito sa St. Louis University sa La Union. Mula nang makita niya ito, ay hindi niya na ito nagustuhan. Paano ay simpatiko nga ito, pero saksakan ng yabang. The feeling seems mutual dahil ayaw rin ito sa kanya. Masyado raw siyang maingay para sa isang normal na babae.
Mula noon ay walang araw na hindi sila nag-aasaran kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon. Pagkatapos ng graduation nila, ay wala na siyang narinig tungkol dito. At ngayon ay muling nag-cross ang landas nila. Sa iisang hospital pa sila magtatrabaho. Ayaw niyang ma-stress at pumangit kaya iniwasan na lang niya ito. Kailangan niya ang lahat ng kagandahan niya para makuha ang true love niya at hindi ang isang sugo ng lamang lupa. Na Kenneth na iyon ang sisira sa plano niya. Unang araw sa trabaho ni Nadine, nasa nurse station siya at naghahanda ng mga gamot para sa mga pasyente. Nadine? Napatingin siya sa tumatawag sa kanya. Isang magandang babae ang nasa harapan niya. Parang kinikilala siya nito. Pamilyar ito sa kanya, pero hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Ako nga. Bakit? Nakakunot na tanong niya. Hindi mo ba ako nakikilala? It's me, Kirsten. Pakilala nito. Sandaling napatitig siya sa mukha nito bago niya naalala kung sino ito. Kirsten? Iyong classmate ko noong high school? Halos hindi niya ito nakilala dahil malaki ang pinagbago nito at napakaganda na nito. Dati pa ay alam niyang malayo ang mararating nito. Bakit hindi? Matalino at masipag itong mag-aaral. Idagdag pang mayaman ang pamilya nito. Ako nga. Dito ka nagtatrabaho? Yes. Ikaw? Dito ka rin ba nagtatrabaho? She saw the nameplate pinned to the left pocket of her coat. Doktora ka? Tumango ito. Dumadalaw lang ako sa mga pasyente kong na-confine dito. I have my own clinic. Wow, ang galing mo naman. Nakakaganda ba ang med school? You look stunning. Nasa jeans lang iyan. Biro nito. Natawa si Nadine. May itatanong pa sana siya pero hindi na niya na ituloy. Dahil nakuha ang atensyon niya sa papalapit na lalaki. Ang true love ko. Sambit niya. Natutulala siya habang sinusundan ng tingin ang lalaking dumaan. Napahawak siya sa kanyang dibdib na parang mahuhulog ang puso niya kapag hindi niya iyon ginawa. Ha? Tila naguguluhang tanong ni Kirsten. That guy? Siya ang lalaking nakatadhana para sa akin. Sagot niya at itinuro dito ang lalaki. Nilingon nito ang lalaking sinasabi niya at napailing nang bumaling ito sa kanya. Si Paulo ang true love mo? Imposible. Nalaglag ang balikat niya. Bakit imposible? Pwede namang magawa ng paraan para maging posible na silang dalawa na Mr. True Love niya. Napangiti siya sa naisip niya. Unang-una, dahil mas bata siya sa iyo. Putol ni Kirsten sa daloy ng isip niya. Age doesn't matter. Mabilis na sabi niya. Pangalawa, mukhang walang hilig sa babaeng lalaking iyon. Napaawang ang mga labi niya. Bakla siya. Naintrigang tanong niya. Dumarami na talaga ang mga lalaking nahihilig sa kapwa lalaki. Kapag nagkataon, isang malaking kawalan si Paulo. Sayang ang jeans nito. Iiyakan talaga niya iyon. Hindi. Masyado lang siyang seryoso. Hindi ka papansinin noon kahit magpapakyut ka pa sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi ako magpapakyut. Anak siya ng may-ari ng hospital na ito. Sabi ni Kirsten sa kanya. Talaga? Sayang naman. Hindi kasi ako pumapatol sa lalaking sobrang yaman. Hindi niya alam kung bakit inilalayo niya ang sarili sa mga mayayamang tao. Siguro dahil simple lang siya at hindi kayamanan ang pamilya niya. Kaya ganoon. Siguro din ay naimpluwensyahan siya ng mga napapanood niyang palabas sa pelikula at sa television. Na kapag mayaman ang bidang lalaki at mahirap naman ang bidang babae, ay inaapi-api ng mga kapamilya ng lalaki, ang babae.
Ayaw niyang mangyari iyon sa kanya. Hindi siya magpapaapi sa kahit na sino. Okay lang yan. Marami pang gwapo rito. Hindi ka na mawawalan. Pampalubag loob ni Kirsten. Napangiti siya. Pansin ko nga, Dok. Ikaw, Dok. Sino na binwit mo sa mga gwapo rito? Usisa niya sa kaibigan. Wala nga eh. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Nasisiyang sabi niya. Bakit naman? Nakakunot na tanong nito. Kasi may makakasama na akong maghanap ng lalaki. Sagot niya sa kapilyang ngumiti. Sira ka talaga. Maganda naman. Napailing na lang ito sa kanya. Nakakunot ang noo ni Kenneth habang tinitingnan niya si Nadine. Nakausap at katawanan ng isa sa mga kasamahan nurse nito. Oras ng trabaho. Pero wala itong ginawa kundi magpapakyut. Nang hindi na makatiis, ay lumapit siya sa mga ito. Nurse's station ito. Hindi flirting corner. Pasupladong sabi nito. Bumaling sa kanya si Nadine. As usual, magkasalubong na naman ang mga kilay nito. Sorry po. Hinging pa umanhin ng nurse na nakausap nito bago nagpaalam na umalis. Ano ang karapatan mong sabihin at gawin iyon? Sino ka ba? Para makisawsaw sa amin. Sita ni Nadine sa kanya. Tiningnan siya nito ng walang bahid ng anumang emosyon. Naaalibadbaran ako sa inyong dalawa. Pwede ba? Maghanap kayo ng ibang lugar para pagchichismisan ninyo. Huwag dito. At huwag sa oras ng trabaho. Paninirmo nito sa kanya. Hindi ito natinag. Sa halip ay humalukip-kip pa ito at pinagtaasan siya ng kilay nito. Di wag kang tumingin. Paasik na sabi nito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa dahil dumating ng isang nurse na kasama nito. Good morning, Doc Kenneth. Bati sa kanya ng naturang nurse na ginantahan ng niya ng tango. Kumunot ang noo ni Nadine. Bakit Doc ang tawag niya sa iyo? Tanong nito nang balingan siya. Siya naman ang napakunot noo. Hindi ba halatang doktor siya? Ang akala yata nito ay nurse din siya na katulad nito. Gusto niyang matawa sa isiping iyon. Malamang dahil doktor ako. Sagot niya. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Tila hindi naniniwala sa kanya. Di nga. Yang hilatsang iyan, magiging doktor? Hindi nga ako makapaniwalang nakagraduate ka ng nursing. Ang makatapak pa kaya ng med school? Pang-iinsulto nito sa kanya. Ipinakita niya rito ang nameplate niya para ipabasa rito ang nakasulat doon. Sandaling natahimik ito nang mapatunayan na doktor nga siya. Naniniwala ka na? Hindi mo pa rin ba napansin na hindi ako nakasuot ng uniform ng nurse? Ngayon, mukhang ako pa ang may karapatang magduda kung paano ka nakapasa sa nursing. Maski common sense, wala ka. Sabi niya, saka pumalata. Nanatili itong tahimik habang tinitingnan siya. And he had to admit, she looked very cute as she looked at him with the frown on her face. Hindi kita tinitingnan at wala akong pakialam sa iyo. Kung may suot ka mang uniform o wala. Paasik na sabi nito sa kanya. Pero paano ka naging doktor? Nagtatakang tanong nito. Pakiramdam niya ay nahilo siya. Hindi ba ka panipaniwala rito na isa siyang doktor? Gusto na talaga niyang matawa rito. Pero pinigil niya ang sarili. At pinanatiling matigas ang anyo ng kanyang mukha. Ayan ka na naman sa mga walang kwentang tanong mo. Naiinis nang sabi niya rito. Alin ang walang kwenta roon? Naguguluhang tanong nito. Lahat ng iyon. Tinalikuran niya ito. Tinawag siya nito pero hindi niya ito nilingon. He secretly smiled. Tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa opisina niya. For some strange reason, parang gumaan ang pakiramdam niya.
At ang weird, napalingon si Nadine sa kasamahan niyang nurse na si Carmina. Doktor pala rito ang kumag na iyon? Sino ang kumag na tinutukoy mo? Nagtatakang tanong nito. Iyong impaktong Kenneth na iyon? Sabi niyang nangahaba ang nguso. Bakit mo namang tinatawag na impakto si Dr. Kenneth? Mukhang anghel naman ang mukha noon. Nakaka-inlove nga siya. Kinikilig na sabi nito. Iyon ba ang mukhang anghel? Hindi kasi kasya ang dalawang sungay lang sa isang iyon. Kaya pati sa katawan ay tinubuan ng sungay dahil sa sobrang sama ng ugali. Patuloy na paninirang puri niya kay Kenneth. Sumimangot si Carmina. Bakit mo ba sinisiraan si Doc Kenneth? Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Pagtatanggol nito sa kaaway niya. Napaismid si Nadine. Wala ka kasing fourth eye, kaya hindi mo pa nakikita ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. Kumunot ang noo nito. Fourth eye? Meron bang ganoon? Oo. Kung ang third eye ay para sa mga multo. Iyong fourth eye naman ay para makakita ka ng impaktong nag-anyong tao. Paliwanag niya. Umiling ito. Ewan ko sa iyo. Pagkasabi niya ay umalis na ito. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalayo na ito. Kinikinita pa rin niya ang tsinitong mga mata ni Kenneth na binagaya ng mahabang pilik mata. Ang matangos na ilong nito at natural na pink na mga labi. Napapailing na lang siya na ipinagpatuloy niya ang paghahanda ng mga gamot. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.